Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook reel na ginawa ni Miko Pugay sa Japan based ito na vlogger. Tungkol sa interview sa isang Ilocana na nakatira na sa Japan. Nako, galit na galit ang Ilocana, napadura pa sa galit. Okay, ito, pakinggan natin. Performance ni BBM, 0 is the lowest, 10 is the highest. Minus pa. Pero, ito. Ay, ulitin mo nga. Ay, ganyan. Padura. Nakakawal mo rin ako. Kababayan kita, pero ayoko sa'yo. Rate mo ang performance ni BBM, 0 is the lowest, 10 is the highest. Minus pa. Minus. Pero, ito. Ay, ulitin mo nga. Ay, ganyan. Yay. Bakit? Nakakawal mo rin ako. Kababayan kita, pero ayoko sa'yo. Rate mo ang performance ni BBM, 0 is the lowest, 10 is the highest. Minus pa. Pero, ito. Ay, ulitin mo nga. Ay, ganyan. Bakit? Nakakawal mo rin ako. Kababayan kita, pero ayoko sa'yo. Rate mo ang performance ni BBM. Grabe, no? Hindi niya na itago yung kanyang pagkagalit ba yun? Dismaya o ano? Marami nang ganyan, ano? Kami, pamilya namin, ano? Extended family, kapatid, mga ano. Talagang dismayado na rin, ano? Sayang na pagkakataon. Sabi nga ni Senator Amy, imbes na nabigyan na kami ng pagkakataon na linisin ang aming pangalan, lalo pang napasama. Kaya ayun, si Senator Amy, no choice, kundi labanan ang maling nangyayari sa administrasyon ng kanyang kapatid. So, yan na po ang reality. Dumarami na ang mga Ilocano, kagaya nito, na nabudol, budol. So, wala tayong magawa. Hindi tayong nakinig kay Tatay Digong. Sinabi niya na noon na weak leader yan. Akala natin, ano lang si Tatay Digong, galit lang kay BBM dahil sa pumayag si BP Sara na maging Vice President, running mate ng BBM. Ngayon, lumabas. Okay. Magbasa lang tayo sa mga comments, ha? Daming comments. Josel Bohol, kita mo yon ngag ba? Wala kang rate, minus pa. 0 to 10, minus pa daw Dolores Aresta, Ilocana din ako pero Duterte ako. Rico Damit, kung mahal nyo si BBM, tuparin nyo dapat ang sinasabi ni BBM na iipunin niya ang baha. Sarkasmo naman ito. Iipunin nyo ang baha, mapapakinabangan nyo naman sa panahon ng tigtuyot, sabi sa puon nyo. Elsa Alejandra, tama ka, yes, maraming Ilocana ayaw sa kanya. Kaya Tano Somili, tama po yan, ma'am, marami tayong nabudol ni Marcos. Okay, malala ko itong si Miko Pugay, napaka-active na vlogger ni BBM nung kampanya nung eleksyon. Talagang lumalaban kasi malakas din ang Lenny supporters doon. Yan, lumalaban yan si Miko Pugay. So ngayon, nagtutuloy-tuloy siya sa pag-vlog sa Japan. Kaya lang, ano na siya? Nabudol na siya. Ang mga content niya ngayon, ito na, yung pagpapahayag ng pagkadismaya sa Administrasyong Marcos. Okay. So, ito na po ang trend ngayon sa mga OFWs. Ang daming dismayado
sa administrasyong ito, karamihan sa kanila gusto nila Duterte. Kaya ang daming, tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa The Hague, Netherlands, at dagsa. Walang patid, walang putol ang pagbisita ng mga OFWs doon araw-araw. So, you can just imagine yung gastos, yung pagod, malalayo, kung saang lugar nang gagaling. Para lang, hindi nila makita si Tatay Digong, ha? Si Tatay Digong, hindi niya rin makita itong mga kabayan. But, alam nila. Alam ng mga OFWs, nandun si Tatay Digong sa loob ng building. Nagpunta lang doon para ipakita ang pagmamahal at suporta. At ito, abangan natin yung napipintong paglaya ni Tatay Digong sa isang bansa na temporary yung kukup-kup sa kanya. Hindi pa naisisiwalat kung anong bansa na yan. Sana Japan na ito. Itong rally na ito is Bring Home PRRD Rally. Yan. Maraming nag-ipon-ipon sa Japan na I think last month ito. So kung sa Japan dadalhin si Tatay Digong, wow, malapit na lang sa Pinas. Ilang oras ba ang 3 hours lang ata eh. Ilang beses na kaming nag-stop over sa Japan papuntang US. Palaging Japan ang stop over. So 3 hours, nandyan ka na sa So ito, makakuha na nga ng Japanese visa para yung buong pamilya ko dito sa Mindanao, mabisita natin si Tatay Digong. Sa Davao, yung bahay niya doon, naging tourist spot na. Ang daming pumupunta. Ako, noong 2017, napuntahan ko na yon. Dinala ko ng aking kaibigan. Sabi niya, Sir, gusto mong makita ang bahay ni Tatay Digong? Sabi ko, oh. Pinunta na halos, hindi ako makapaniwala eh. Sabi niya, yan. Ano? Ganyan ang bahay ni Tatay Digong? Oo, yan lang. Ganyan siya kasimple. Presidente na siya noon, ilang taon siya naging mayor ng Davao. Napakasimple ang bahay. Doon mo makikita yung living simple life lang ang Tatay Digong. Kaya maraming nagmamahal sa kanya. So, mabuhay kayo mga kababayan naming OFW sa Japan. Magkita-kita tayo dyan pag makarating na si Tatay Digong sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapatayo ng bagong bahay ang mga tribong Talandig na walang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang amakan nga itabang sa magbalay o yero lansang ako prinsin. Yan ang kanay siripsan, kanaan na ko niyan. Karon mo na ni ang itabang mga habol o
ug salamat gid kaayo sa nag-sponsor ani ug labi na sa Ginoo nga nagtabang sa mga tao nga nagkalisod. Sumuna ni ang mga yero nga itabang mga lansang